Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito kay Shiba Inu. Kung saan ang sabi po rito ay meron daw po pong tatlong mga fresh or bagong wallets ang nag-accumulate ng 183.9 billion na amount ng Shiba Inu tokens. At ito po ay kanilang binili sa mga exchanges. Kaya ayan, nagsinyalis po ito or nagpapakita po ito na mukhang mga bagong investors po ito. Ayan, mukhang mga bagong malalaking investors ang nagka-interest dito kay Shiba Inu. At sila ay ayan, nag-invest dito. Kaya ayan, isa po itong magandang balita kasi napapansin po natin kapag nagkakaroon po tayo ng ganitong mga balita ay nagpapakita po ito na patuloy na nagkakaroon ng investor interest itong si Shiba Inu. Yan, kasi yung pag mas dumarami ang nag-i-invest dito kay Shiba Inu ay nagdudulot po ito ng demand. At kung pag dumadaas po ang demand ay umaangat din po ang market price ni Shiba Inu. At ayan, bago pa tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan, ang sabi rito ay 3 new wallets have amassed 183.9 billion Shiba Inu from prominent trading platforms Binance and Coinbase in the past 2 days. Kaya ayan, nitong nakalipas daw po na 2 araw ay meron daw pong tatlong mga bagong wallets. At sa tingin ko ay pagmamayari po ito ng mga bagong investor. At yan, ito po ay bumili po yung investor na ito. Hindi po natin alam kung ito ay isang institution, final institution or mga individual, mga mayayamang mga investor siguro. Yan ang bumili ng 183.9 billion na amount ng Shiba Inu tokens. Malaki po ito. At ito po ay kanilang binili sa mga major exchanges na si Binance at saka si Coinbase. At ito po ay kanilang ginawa nitong nakalipas lamang po na 2 araw. Kaya ayan, mukhang parang maganda pa yung pasok nila rito kasi bumabagsak po ang market price ni Shiba Inu. Ayan, nakakaranas po siya ng price decline at talagang sinabay po talaga siguro nila na bumili ng ganito kalaking amount ng Shiba Inu tokens kasi makakamura sila. The Crypto Surveillance X account, the Data Nerd, recently called attention to the movement of approximately 184 billion Shiba Inu tokens from Binance and Coinbase. Kaya ayan, ang yan itong si The Data Nerd, siya po ang nakapansin sa isinagawang transaction na ito. Yan, or sa nagawang transaction na ito dito kay Shiba Inu na 184 billion. Yan ang nabili dito kay Binance at saka Coinbase. The Data Nerd estimated that the Shiba Inu tokens were worth approximately $4.9 million. Kaya yan, ayon na po kay The Data Nerd ay yung malaking amount po ng Shiba Inu tokens na ito na ay nagkakalaga or umaabot po ng $4.9 million. Ganyan po kalaki yung pumasok or ininvest ng investor dito kay Shiba Inu. Kaya yan, 184 billion Shiba Inu accumulation from exchanges. Yan, binili po nila yan kay Binance at saka kay Coinbase. Ito po yung mga screenshots. Yan na nagpapatunay na yan sa kanilang pagbili dito kay or pag-accumulate dito kay Shiba Inu. Yan, Coinbase at saka kay Binance. Kaya yan po muli. Yung masasabi ko kasi rito ay buying opportunity po kasi natin ngayon. Ayan, ito po yung parang final na ibibigay na buying opportunity ng crypto market. Ngayon kung pag wala na, kapag natapos na yung buying opportunity na ito ay wala na. Hindi na siya muling magbibigay pa. Kaya yung mga mangyayari rito, yung mga magfo-FOMO na lang, yan lamang po yung mga yan, yung kasunod nito. Yan, FOMO na lamang yung pwedeng yung magagawa ng mga nahuling investors.
Pero ayan, ngayon po kasi ay buying opportunity. Nagpre-present na po ang crypto market. Ayan, ng buying opportunity. Kaya hindi lamang po ito para kay Shiba Inu. Mapapansin na rin po natin sa halos lahat ng mga crypto markets na lahat ng mga cryptocurrencies ay nakaranas ng price decline para makapagbigay sa atin ng buying opportunity. Yan, kasi kung pagtapos na ito, yan, wala na. Dire-diretso na yung pag-angat nito. Kaya yung tanging magagawa lamang natin kung para mahabol yung makahabol ay syempre magfo-FOMO, pero hindi po maganda yan. Risky. Yan. Pero mas maganda po talaga kung makakabili tayo sa mababang presyo. O yung tinatawag po nilang buy the dip bago ito sumabog. Kaya ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na aking pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.